Ayoko nang bumalik sa Russia. Gusto kong manirahan dito sa Pilipinas. Pagkalipas lamang ng 3 minuto mula nang lumapag sa Clark International Airport, bakit biglang napaiyak ang mga dalagitang Ruso mula sa pinakamayayamang 1% ng kanilang bansa, na sanay sa lahat ng karangyaan sa mundo, at tumawag sa kanilang mga magulang para sabihing ayaw na nilang umuwi? Ito ang katotohanan sa likod ng isang educational tour na naging isang malaking usapin na umabot pa sa Ministry of Education ng Moscow. Ang umagaw sa puso ng mga dalagitang ito na hindi natinag kahit sa ganda ng Paris o London ay hindi ang mga maningning na pasyalan o ang pinakabagong teknolohiya. Ito ay isang himala sa pang-araw-araw na buhay na madalas ay hindi na napapansin ng mga Pilipino dahil sa pagiging karaniwan nito. Isang 48 tanang oras na paglalakbay na bumago hindi lamang sa kanilang pananaw sa buhay, kundi pati na rin sa kinabukasan ng kanilang bansa. Ito ang kanilang nakagugulat na kwento. Isang pangkat ng mga babaeng mag-aaral mula sa isang prestihiyosong paaralan sa Russia ang dumating sa Maynila para sa kanilang educational tour, ngunit pagdating pa lamang sa airport, nabigla na sila at tumangging umuwi. Kasalukuyan, may malaking kaguluhan sa Ministry of Education ng Moscow sa Russia. Ayon sa datos ng Department of Tourism ng Pilipinas, para sa taong 2025, tinatayang 230,000 turista mula sa Russia ang bumisita sa bansa, isang 68% na pagtaas mula sa nakaraang taon. Kapansin-pansin ang pagiging popular ng Pilipinas sa mga kabataang Ruso at dumarami ang mga international school na ginagawang destinasyon ang Maynila para sa kanilang mga tour. Isa sa mga ito, ang Moscow Premium International School, isang paaralang kilala sa pagiging eksklusibo para sa mga anak ng nasa top 1% ng lipunan. Ang kwento ng 10 babaeng mag-aaral mula sa paaralang ito na nagpunta sa isang espesyal na paglalakbay ay naging viral sa social media. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Ayoko nang bumalik sa Russia. Isang estudyante ang tumawag sa kanyang mga magulang 3 minuto pa lamang matapos makarating sa Clark International Airport, humihiling na magsaliksik sila tungkol sa pag-aaral sa Pilipinas. Ang isa naman ay labis na nagustuhan ang bansa kaya't nagtangka pa siyang magtago sa huling araw para hindi na makauwi. Ano nga ba ang nasaksihan ng mga dalagitang ito mula sa mataas na lipunan sa Pilipinas? Ako si Sofia, isang 18 daong gulang na nag-aaral sa Moscow Premium International School. Ang aming paaralan ay isa sa mga pinakatanyag sa buong Russia. Karamihan sa mga mag-aaral ay mga anak ng mga diplomatiko, mga ehekutibo ng malalaking kumpanya, at mga kilalang doktor at abogado. Ang aking ama ay isang ehekutibo sa isang kumpanya ng enerhiya at ang aking ina ay isang international lawyer. Dahil dito, mula pagkabata ay nakapaglakbay na ako sa iba't ibang bansa sa Europa, Paris, London, Rome, Berlin para sa akin. Halos magkakatulad lang sila, mga lumang gusali, matataas na presyo, at mga taong hindi palangiti. Ngunit may isang lugar na tunay na pumukaw sa aking interes, ang Pilipinas. Sa totoo lang, lubos akong nahuhumaling sa OPM at mga Pinoy teleserye. Lihim akong nakikinig sa mga kanta gamit ang aking earphones at nanonood ng mga palabas na may subtitles kung saan unti-unti akong natututo ng Tagalog. Subalit, iba ang pananaw ng aking mga magulang. Sofia, Pilipinas? Alam mo ba kung nasaan iyon? Para sa aking ama, ang Pilipinas ay isa lamang maliit na kapuluan sa Timog Silangang Asya. Ganoon din ang aking ina. Hindi ba't mas makabubuti kung mas marami ka pang makita sa Europa o Amerika? Gayunpaman, hindi ako sumuko. Nang magkaroon ng botohan sa paaralan para sa destinasyon ng aming educational tour, syempre, Pilipinas ang pinili ko. Sa aking pagkagulat, mahigit sa kalahati ng aking mga kaibigan ang pumili rin sa Pilipinas. Doon ko napagtanto kung gaano kalakas ang impluensya ng kulturang Pilipino sa mga kabataang Ruso. Sa huli, napagdesisyonan ng paaralan na sa Pilipinas kami pupunta. Gabi bago ang aming pag-alis, hindi ako makatulog sa sobrang pananabik. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makakarating na ako sa Pilipinas. Ngunit kasabay nito, may kaunti akong pangamba. Paano kung iba ang Pilipinas sa aking inaasahan? Paano kung mabigo ako? Ang mga kaisipang iyon ay umiikot sa aking isipan. Sa sasakyan papuntang airport, sinabi ng aking ina, "Huwag kang masyadong umasa, anak. Maliit na bansa lang iyon, hindi tulad ng Europa." Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko, gusto kong sumagot.
Wala kayong alam tungkol sa Pilipinas, Mama. Nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko sa airport. Lahat sila ay masaya at excited. Ang aming tagapangasiwa ay si Miss Elena Petrovna, isang veteranang guro na may 30 taon ng karanasan. Mahigpit siya, ngunit tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga estudyante. Bago kami umalis, tinipon niya kami at sinabing, "Tandaan ninyo, maging magalang at maayos. Dala natin ang pangalan ng Russia." Tumango kaming lahat. Sumakay kami sa eroplano. Habang papalayo, natanaw ko ang kulay-abong kalangitan ng Moscow. Pagkatapos ng mahigit 10 oras na biyahe, sa wakas, lumapag kami sa Clark International Airport, 11:20 na ng gabi. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, bumilis ang tibok ng aking puso. Sa wakas, matutuntong ko na ang lupain ng Pilipinas. Pagpasok namin sa terminal, napanganga ako. "Ma'am, airport po ba talaga ito? Mukha pong hotel." Kahit hating gabi na, ang paliparan ay maliwanag na parang araw. Ang sahig ay makintab na parang salamin. Ibang-iba ito sa mga airport sa Moscow. Sa Moscow, pagsapit ng 10 ng gabi, halos lahat ng tindahan ay sarado na. Ang paglilinis ay ginagawa kinaumagahan. Ang sahig ay laging marumi at ang mga staff ay masusungit. Ngunit dito, iba. Sa bawat information desk, may mga staff na nakangiting naghihintay. Nakita ko pa ang isang janitor na bahagyang yumuko at ngumiti sa mga pasaherong dumadaan. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Ito ay isang tanawin na hinding-hindi mo makikita sa Russia. Hinawakan ng isang kaibigan ang aking braso at bumulong, "Sofia, ang ganda dito. Ang linis at ang daming tao kahit gabi na." Tumango ako. Nang pumila kami sa imigrasyon, muli akong namangha. Sa kabila ng pagiging isang malaking grupo ng mga dayuhang estudyante na hindi inaasahan, hindi nataranta ang mga staff. Sa halip, isang staff na marunong mag-Ingles ang agad na lumapit sa amin. "Good evening, students. Welcome to the Philippines." Perpekto ang kanyang Ingles. Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko sa pagkamangha. Isinasaalang-alang ng staff ang aming edad, kaya't dahan-dahan at maingat niyang ipinaliwanag ang lahat ng proseso. Mula sa pagsulat sa arrival card, sa pagkuha ng bagahe, hanggang sa aming schedule kinabukasan. If there is anything you need, or if you have any questions, please feel free to ask anytime. Kailan ba ang huling beses na nakatanggap ako ng ganito kainit na pagtanggap? Sa mga airport sa Europa, maraming beses na kaming binaliwala o nakaranas ng diskriminasyon dahil sa pagiging dayuhan. Nasa harap na kami ng automated immigration system. Dahil bago ito sa amin, nag-aalangan kami kung paano gamitin. Agad na lumapit ang isang staff at magiliw na nagturo, "Just place your passport here and look at the screen. You can choose English." Tiningnan ko ang screen at totoong may option para sa Ingles at iba pang mga wika. Napakadaling sundan ng disenyo. Pagkatapos ko, nakita kong ginagamit na rin ng mga kaibigan ko ang makina na may pagkamangha sa kanilang mga mukha. Pumunta kami sa baggage claim area. Isang malaking electronic board ang nagpapakita ng real-time status ng aming mga bagahe. Sa Moscow, inaabot kami ng 1 oras sa paghahanap pa lang ng bagahe. Hindi mo alam kung nasaan ito at walang staff na mapagtanungan. Ngunit dito, lahat ng sistema ay tumpak at mabilis. Wala pang 10 minuto, nakuha ko na ang aking bagahe. Habang naghihintay, kinuha ko ang aking smartphone at nag-message kay Papa. "Papa, pwede mo bang tingnan ang impormasyon tungkol sa mga unibersidad sa Pilipinas? Ang galing dito. 3 minuto pa lang ako dito, pero nahulog na ang loob ko." Pagkatapos kong ipadala ang mensahe, napagtanto ko ang aking sinulat. Impormasyon tungkol sa mga unibersidad sa Pilipinas? Hindi ko namamalayan, iyon na pala ang nasa isip ko. Hindi pa man ako nakakalabas ng airport. Ngunit ramdam ko na, ang bansang ito ay ibang-iba sa aking inaasahan. Mas maunlad, mas maalaga, at mas magiliw. Tinawag kami ni Miss Elena. "Halina kayo, papunta na tayo sa hotel. Nakuha niyo na ba lahat ng gamit niyo?" Tumango kami at sumunod sa kanya. Habang papalabas ng airport, patuloy akong lumingalinga. May mga 24 oras na cafe, convenience store, money changer, at maging parmasya, lahat ay malinis, maliwanag, at maayos. Paglabas namin, sumalubong sa amin ang malamig na hangin ng gabi. Naglakad kami papunta sa sakayan ng 2P bus. Pagdating ng bus, isinakay namin ang aming mga gamit. Malinis din ang loob ng bus at komportable ang mga upuan. Lumingon ang driver at sinabi sa Ingles, "Welcome to the Philippines.
We will arrive in Metro Manila in about an hour. Please fasten your seatbelts. Alam niyang mga dayuhan kami kaya't nag-adjust siya. Isinuot ko ang aking seatbelt at tumingin sa labas. Nagsimulang umandar ang bus at unti-unting lumayo ang Clark International Airport. Sa aming harapan, bumungad ang malawak na expressway papuntang Maynila. Kahit gabi, maliwanag ang kalsada at maayos ang daloy ng mga sasakyan. Ang mga kalsada sa Moscow sa gabi ay madilim at mapanganib, ngunit dito, ibang-iba. Isang kaibigan ko ang sumigaw habang nakaturo sa labas, "Tingnan nyo, bukas pa ang ilaw ng mga convenience store." Tumingin kaming lahat. Totoo nga, bawat convenience store ay maliwanag at may mga taong labas-masok. Hating gabi na, sa Moscow, 10 pa lang sarado na ang halos lahat ng tindahan. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi niya. At noon, nasaksihan namin ang isang mas nakagugulat na tanawin. May mga dalagang naglalakad mag-isa. Mahigit 1:00 na ng madaling araw, ngunit may mga babaeng nakikinig sa music gamit ang kanilang earphones na parang namamasyal lang. Wala silang bakas ng takot. Hindi ako makapagsalita. Ito ay isang bagay na hinding-hindi mo maiisip sa Russia. Sa Moscow, itinuturing na bawal para sa isang babae ang lumabas mag-isa pagsapit ng 10 ng gabi. Masyadong mapanganib. Pagnanakaw, karahasan, kidnapping, laging laman ng balita, kaya't hinding-hindi ako lumalabas mag-isa sa gabi. Laging kasama ang aking ama o ang aming driver. Ngunit dito sa Pilipinas, iba. Kahit mag-aalas 2 na ng madaling araw, may mga babaeng komportableng naglalakad mag-isa habang nakatingin pa sa kanilang mga smartphone. "Ma'am, hindi po ba sila nanganganib?" Tanong ko kay Miss Elena. Nagulat din siya at tumingin sa labas bago nagtanong sa driver sa Ingles. "Is it safe here for a woman to walk alone at night?" Ngumiti ang driver at sumagot. "Of course, ma'am. Many parts of Manila, like the business districts, are very safe even at night. Women can walk around without any worry." Nang marinig ko iyon, kumirot ang puso ko. Mayroon palang ganitong bansa. Nagkatinginan ang mga kaibigan ko. Lahat ay may bakas ng pagkamangha. Ito pala ang tunay na anyo ng isang maunlad na bansa, naisip ko. Hindi ang mga nagtatayugang gusali o mamahaling tindahan, kundi isang bansa kung saan ang mga mamamayan ay ligtas na makapaglakad sa gabi. Iyon, ang tunay na kaunlaran. Nagpatuloy ang bus papuntang Maynila. Habang papalapit kami sa sentro ng negosyo, nagsimulang lumitaw ang mga skyscraper, mga matatayog na gusaling salamin na nagniningning sa kalangitan. Bawat gusali ay may magagarang ilaw at ang ilan ay may mga gumagalaw na imahe sa kanilang LED facades. "Wow, parang nasa hinaharap tayo," sabi ng isang kaibigan. Totoo nga. Ibang-iba ang pakiramdam kumpara sa mga lumang lungsod sa Europa. Ang Paris at London ay maganda dahil sa kanilang makasaysayang mga gusali, ngunit mayroon silang pakiramdam ng pagiging luma. Ngunit ang Maynila, partikular ang Bonifacio Global City kung saan kami patungo, ay moderno, sopistikado at puno ng enerhiya. Nang dumaan kami sa isang malaking tulay, halos mapigil ko ang aking hininga. Ang ganda ng tanawin mula doon. Ang mga gusali sa magkabilang panig ng kalsada, ang mga ilaw sa tulay, at ang refleksyon nito sa mga bintana lahat ay perpektong nagkakatugma. "Sofia, kunan mo ng litrato," sabi ng kaibigan ko. Dali-dali kong kinuha ang aking telepono at kinunan ang tanawin. Ngunit hindi kayang makuha ng litrato ang buong ganda nito. Isang damdamin na kailangan mong makita mismo. 2:30 ng madaling araw, nakarating kami sa aming hotel sa BGC. Pagbaba namin, lumingalinga ako. Sa aking pagkagulat, buhay na buhay pa rin ang paligid. May mga 24 oras na restaurant at ang mga convenience store ay may mga customer pa. May mga tao pa ring naglalakad sa mga kalye. Sa Moscow, sa ganitong oras, lahat ay tulog na at tahimik, ngunit ang Maynila ay iba. Ang lungsod ay hindi natutulog. Pumasok kami sa lobby ng hotel, malinis at moderno ang disenyo. Habang nagche-check-in, napansin ng staff ang aming edad at binigyan kami ng mga kwarto sa isang tahimik na palapag. "We've placed you on a quiet floor since you are students. Please have a good rest." Kahit hindi perpekto ang Ingles niya, dahan-dahan siyang magsalita para maintindihan namin. Ipinaliwanag niya ang oras ng almusal at ang mga pasilidad sa paligid. "If you need anything, just call the front desk. We are available 24/7." Ngunit ang pinakanakatandog sa lahat ay ang kanyang taos-pusong pagbati.
Welcome to the Philippines. We hope you have a wonderful time. Ang mga salitang iyon, kasama ng isang ngiti, ay nagpainit sa aking puso. Sa elevator paakyat sa aming kwarto, sinabi ng isang kaibigan, Sofia, ang Pilipinas, ibang-iba sa inaakala ko. Tumango ako. Oo, mas maganda pa sa inaasahan ko. Mula airport hanggang hotel pa lang tayo, pero parang ibang mundo na ang naranasan natin kumpara sa Russia. Sumang-ayon ang iba. Tama. Hindi ako makapaniwala na ganito kaligtas, kalinis, at kababait ng mga tao dito kahit gabi na. Nakarating kami sa aming kwarto. Pagbukas ng pinto, isang malinis at komportableng espasyo ang sumalubong sa amin. Malambot ang kama at makintab ang banyo. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa labas. Mag-aalas 3 na ng madaling araw, ngunit ang mga kalye ay puno pa rin ng ilaw. Convenience stores, restaurant, cafe, lahat ay bukas. At ang mga tao ay malayang pumapasok at lumalabas. Hindi natutulog ang lungsod na ito. Noon ko napagtanto kung bakit mabilis umunlad ang Pilipinas. Ang mga tao dito ay tila walang kapaguran sa pagtatrabaho, pag-aaral at pagsisikap. Ngunit kasabay nito, mukha silang masaya. Tila hindi sila napipilitan, kundi kumikilos ayon sa sariling kagustuhan. Nahiga ako sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Masyadong maraming iniisip. Ang unang impresyon sa airport, ang ligtas na mga kalye sa gabi, ang buhay na lungsod sa loob lamang ng ilang oras, ang mundong kilala ko ay ganap na nabaligtad. Ang mga bagay na akala ko ay normal sa Russia ay hindi pala normal. Ang hindi pagiging ligtas ng mga babae sa gabi, ang pagsasara ng mga tindahan ng maaga, ang madilim at maruming airport, ang masusungit na staff. Akala ko lahat ng iyon ay natural. Akala ko ganoon talaga ang mundo. Ngunit nang makarating ako sa Pilipinas, natuklasan ko, maaaring magbago ang mundo. Posibleng lumikha ng isang lipunang mas ligtas, mas malinis, at mas magiliw. At hindi ito isang espesyal na bagay, kundi resulta ng kamalayan ng mga mamamayan at ng sistema. Kinuha ko ang aking smartphone at nag-message kay Mama. Mama, ang galing po talaga dito sa Pilipinas. Ibang-iba sa iniisip nyo. Babalitaan ko po kayo ulit bukas. Kapag marami na akong nakita, mahal ko kayo. Ibinaba ko ang telepono at muling tumingin sa labas. Ang gabi sa Maynila, habang tinitingnan ang mga ilaw, naisip ko, ilang bagay pa kaya ang makikita ko sa mga susunod na araw? Anong mga sorpresa pa ang ibibigay sa akin ng Pilipinas? Ang puso ko ay puno ng pananabik. Hindi ako nakatulog ng mahimbing noong gabing iyon. O mas tamang sabihin, ayaw kong matulog. Gusto kong manatili sa sandaling iyon. Sa damdaming iyon, sa pananabik na iyon. Habang nakatingin sa mga ilaw sa labas, ipinangako ko sa aking sarili. Sa biyaheng ito, itatanim ko sa aking isipan ang lahat tungkol sa Pilipinas. At balang araw, babalik ako dito, baka mas matagal, para mag-aral, magtrabaho, o baka. At dito na manirahan. Ganoon ang naramdaman ko. At doon nagtapos ang unang gabi ko sa Pilipinas. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang sa wakas ay makatulog ako. Ngunit kahit sa panaginip, naglalakad ako sa mga kalye ng Maynila, mag-isa, ligtas, at malaya. Isang karanasang hinding-hindi ko magagawa sa Russia, kahit sa panaginip man lang. Alas 6 ng umaga. Nagising ako dahil sa jet lag. Tiningnan ko ang orasan sa tabi ng kama eksaktong 16:05 AM. Sa Moscow, hating gabi pa lang. Pagod ang aking katawan. Ngunit ang aking isipan ay gising na gising. May narinig akong mga bulungan sa labas. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang 6 sa aking mga kaibigan na hindi rin makatulog. Sofia, gising ka na rin? Oo, dahil sa jet lag. Teka, bakit kayo nandito? Nagugutom kami, gusto sana naming kumain, pero may bukas kayang kainan sa ganitong oras? Nag-aalangan silang lahat. Sa Moscow, napakahirap maghanap ng restaurant na bukas bago mag-alas 8 ng umaga. Dahan-dahan kaming kumatok sa kwarto ni Miss Elena. Gising na rin pala siya. Ma'am, gutom na po kami. Mayroon po kayang makakainan? Nag-alala rin siya, ngunit tumawag sa front desk. Maya-maya, lumiwanag ang kanyang mukha. Magandang balita. May isang 20 oras na kainan daw sa tabi mismo ng hotel. 24 oras? Nagulat kaming lahat. Pwede palang kumain kahit 6 ng umaga? Hindi namin iyon maiisip sa Russia. Nagmadali kaming magbihis at lumabas. Paglabas ng hotel, muli kaming nabigla. 6:30 pa lang ng umaga, ngunit ang mga kalye ay puno na ng tao.
Mga empleyadong naka-corporate attire na nagmamadaling pumasok sa trabaho, mga taong naka-sports attire na nagjo-jogging, at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang umaga sa Moscow ay napakatahimik, ngunit sa Maynila, nagsimula na ang araw. Ang kainan ay nasa tabi nga ng hotel. Pagpasok namin, sumalubong ang mainit na hangin at masarap na amoy. Mas marami pang customer kaysa sa inaasahan namin. May isang lalaking kumakain mag-isa habang nagbabasa ng dyaryo, isang babaeng nagtatrabaho sa kanyang laptop, at mga empleyadong mukhang pagod galing sa night shift. Lahat sila ay kumakain ng almusal ng natural. Ang daming taong kumakain ng alas 6 ng umaga. Nang makita ko ang menu, nanlaki ang aking mga mata. Isang tapsilog ay 150 pesos, isang mangkok ng arroz caldo ay 100 pesos. Kung i-convert sa Russian ruble, hindi ka pani-paniwalang mura. Ang isang meal na 150 pesos ay katumbas ng 160 rubles. Sa Moscow, kailangan mo ng hindi bababa sa 400 rubles para sa ganitong pagkain. At kung ikukumpara sa average na sahod sa Moscow, doon mo makikita kung gaano ka makatwiran ang presyo sa Pilipinas. Hindi kami pinansin ng may-ari. Nang kausapin siya ni Miss Elena sa Ingles, dahan-dahan siyang sumagot at ipinaliwanag ang menu kung anong pagkain ang madaling kainin at kung ano ang popular sa mga estudyante. Naantig ako sa ganitong kaliit na pag-aasikaso. Ang mga staff sa mga restaurant sa Russia ay karaniwang masungit at mabagal ang serbisyo. Nag-order kami at sa aming pagkagulat, wala pang 5 minuto. Nasa mesa na ang lahat ng pagkain. Tapsilog, longsilog, arroz caldo. Mga pagkaing Pilipino na ngayon ko lang nakita. Kinuha ng isang kaibigan ang tinidor at kutsara. Pagkasubo niya, napasigaw siya. Ang sarap. Sinubukan ko rin ang akin. Tamang-tama ang timpla at masarap. Naubos namin agad. Ang arroz caldo ay kamangha-mangha rin. Ibang-iba sa mga instant noodles na kinakain namin sa Russia. Nang magbabayad na kami, muli kaming nagulat. 7 kaming kumain ng busog, ngunit ang kabuuang bayarin ay nasa 1,200 pesos lang. Katumbas iyon ng halos 1,300 rubles. Sa Moscow, para sa ganitong kalidad ng pagkain, gagastos kami ng hindi bababa sa 4,000 rubles. Halos 3 beses ang pagkakaiba. Sinuklian kami ng may-ari ng eksakto, kasama ng isang ngiti. Did you enjoy your meal? Sumagot si Miss Elena. Yes, it was very delicious. Thank you. Inirekomenda pa niya ang ibang pagkain para sa susunod. Paglabas namin, hindi mapigilan ng mga kaibigan ko ang paghanga. Masarap na, mura pa, at maganda ang serbisyo. Perpekto. Oo nga. At bukas pa ng 6 a.m. Ang galing. Tumango ako habang nag-iisip. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang pagkakaiba ng Russia at Pilipinas. Hindi lang sa ekonomiya o GDP, kundi sa kalidad at kaginhawaan ng pang-araw-araw na buhay. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Pagpasok namin, isa na namang sorpresa ang naghihintay. Kahit umaga pa lang, malinis ito na parang department store at puno ng mga produkto. Ang mas nakamamangha ay ang mga serbisyong inaalok dito na hindi mo aakalaing posible sa isang convenience store. Hindi lang pagbili ng produkto, kundi pagpapadala ng pera, pagbabayad ng bills, at pag-top up sa e-wallet. Ang mga convenience store sa Russia ay nagbebenta lang ng pagkain, ngunit dito, para itong isang maliit na life center. Pumili ang mga kaibigan ko ng mga gusto nilang merienda. Sa cashier, muli kaming humanga. Ang bilis ng transaksyon. Pag-scan ng barcode, lumabas agad ang presyo, at pag-tap ng card, tapos na ang bayad. Magalang ang staff. Welcome to the Philippines. Enjoy your stay, bati niya. Habang naglalakad pabalik, napansin ko ang kalinisan ng mga kalye. Walang kahit isang basura. May mga street sweepers na nagwawalis na. Ang buong lungsod ay tila isang organismong gumagalaw ng perpekto. Sa Moscow, ang mga tourist spots lang ang malinis, pero ang mga eskinita ay marumi. Ngunit sa Maynila, kahit saan ay malinis. Pagdating sa lobby, gising na ang iba naming mga kasama. Saan kayo galing? Tanong nila. Kumain kami ng almusal. May 24 oras na kainan pala. Nainggit sila at nagpasyang sumama sa susunod. 9 a.m. Sinimulan na namin ang aming opisyal na tour. Ang una naming destinasyon ay ang Rizal Park. Iminungkahi ito ng hotel staff kay Miss Elena bilang lugar kung saan pinakamagandang makita ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga-Maynila
Nagpasya kaming sumakay ng LRT. Pagpasok sa istasyon, muli na namang namangha ang mga estudyante. Ang linis ng loob, makintab ang sahig at walang bahid ng dumi ang mga pader. Ibang-iba sa madilim at lumang itsura ng mga subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa. Kahit malalim, perpekto ang pagkakaayos ng pasilidad. Maayos ang ventilation system kaya't hindi mo ramdam na nasa ilalim ka ng lupa. Sa platform, nakita namin ang mga taong maayos na nakapila. Sumusunod sila sa mga linyang iginuhit sa sahig. Tingnan nyo, nakapila sila, bulong ng isang kaibigan. Sa Moscow, nag-uunahan at nagtutulakan ang mga tao. Tumingin kami sa electronic board at muling humanga. Nakasulat kung ilang minuto at segundo bago dumating ang susunod na tren. 3 minutes and 20 seconds to arrival. Tiningnan ng isang kaibigan ang kanyang relo. Eksakto sa oras na yon, dumating ang tren. Walang kahit isang segundong pagkakaiba. Pagdating ng tren, mas humanga kami sa kilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, lahat ay tumabi para bigyang daan ang mga bababa. Nang makalabas na ang lahat, saka sila pumasok ng maayos, walang tulakan. Ang loob ng tren ay nakakagulat din, napakalinis. Walang graffiti sa mga upuan at malinis ang sahig. Maayos ang aircon at hindi maingay, kaya't madali kang makapag-usap. Ngunit may isa pang mas nakagugulat. Isang kaibigan ang sumigaw, "Hoy! May signal ng internet sa loob ng tren." Kinuha naming lahat ang aming mga telepono. Totoo nga, mabilis ang internet kahit sa ilalim ng lupa. Ang mga video ay nagpe-play ng walang putol. Isang bagay na imposible sa subway ng Russia. Nakarating kami sa aming destinasyon at lumabas sa parke. Bumungad sa amin ang malawak at luntiang tanawin. Wow! Sabay-sabay naming sabi. Ang malawak na parke, mga puno, at ang mga gusali sa malayo ibang-iba sa Moscow. Mas maayos, mas malinis, at mas masigla. Sa loob ng parke, isa pang kamangha-manghang tanawin ang naghihintay. Maraming mamamayan ang nag-ehersisyo, may nagjo-jogging, nagbibisikleta, at nag-ehersisyo ng tai chi. Kahit araw ng trabaho, ang daming taong naglalaan ng oras para sa kanilang kalusugan. At doon, nakita ko ang pinakakahangahangang bagay. Mga pampublikong kagamitan para sa ehersisyo, mga pull-up bar, sit-up bench, at iba pa, na ginagamit ng maraming tao, lalo na ng mga nakatatanda. Isang lolo ang gumagawa ng pull-ups. Nakagawa siya ng 7 ng sunod-sunod, namangha kami. Nabasa namin sa isang karatula na lahat ng kagamitan ay libreng gamitin. Libre? Kahit sino pwedeng gumamit? Sigaw ng mga kaibigan ko. Sa Russia, kailangan mong magbayad sa gym. Halos walang pampublikong kagamitan, at kung mayroon man, luma at mapanganib. Ngunit sa Pilipinas iba, naglalaan ang gobyerno ng mga libreng pasilidad para sa kalusugan ng mamamayan. Isang lola ang nag-iinat. Ngumiti siya ng malapad. Naglakas loob akong kausapin siya. "Excuse me, do you come here every day?" Hindi siya gaanong marunong mag-Ingles, ngunit sumagot siya sa pamamagitan ng mga senyas. Araw-araw daw siyang pumupunta doon para mag-ehersisyo. Ngumiti siya at nag-thumbs up. Nang makita ko ang masayang ngiti ng lola, naintindihan ko. Ito ang dahilan kung bakit mukhang malulusog at masisigla ang mga nakatatanda sa Pilipinas. Sinusuportahan sila ng bansa. Libreng kagamitan, malinis na parke, ligtas na kapaligiran. Bigla kong naalala ang aking lola. Pumanaw siya noong nakaraang taon. Mag-isa siyang nakatira sa isang maliit na apartment sa Moscow. Nadulas siya isang taglamig at mabilis na nanghina. Dahil sa sobrang mahal ng pagpapagamot, hindi siya nakakuha ng sapat na atensyon. Gusto niyang mag-ehersisyo sa labas, ngunit ang mga parke sa Russia ay mapanganib tuwing taglamig. Sana sa ganitong bansa na lang siya tumira. Naluha ako. Nagtrabaho ng husto ang lola ko, ngunit ang kanyang pagtanda ay malungkot at mahirap. Ngunit ang mga lola sa Pilipinas ay iba. Nag-eehersisyo sila ng libre sa malinis na parke at malusog na tumatanda. Ito ang tunay na maunlad na bansa. Hindi lang isang bansang mayaman, kundi isang bansang nag-aaruga sa mamamayan nito, lalo na sa mga mahihina. Umupo kami sa isang bench. Maraming pamilya sa paligid. Mga amang nagbibisikleta kasama ang kanilang mga anak, mga inang nagtutulak ng stroller. Isang mapayapang tanawin. Ang isa pang kapansin-pansin ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Lahat ay may tali at may dalang supot para sa dumi. Nakita ko pa ang isang lalaking maingat na nililinis ang dumi ng kanyang aso. Sa Moscow,
Madalas ay iniiwan lang ito. Ngunit dito, lahat ay responsable. Umalis kami sa parke bandang tanghali. Ang susunod naming destinasyon, ayon kay Miss Elena, ay isang sikat na bookstore sa BGC. May isang espesyal na lugar doon, sabi niya. Bookstore? Medyo nadismaya ang mga kaibigan ko na umaasang mag-shopping. Ngumiti si Miss Elena. Makakapag-shopping din kayo, pero may gusto muna akong ipakita sa inyo. Pumunta kami sa isang kilalang bookstore. Pagpasok namin, nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi ito isang ordinaryong bookstore. Matataas na kisame, malambot na ilaw at mga estanteng nakaayos na parang sining, para kang nasa isang museo. Bookstore ba to? Tanong ng isang kaibigan. Ngunit hindi lang ang ganda ng arkitektura ang gustong ipakita ni Miss Elena. Tumingin kayo sa paligid, mahina niyang sabi. Luminga-linga ako at doon ko napagtanto. Kahit 2:00 ng hapon sa isang araw ng trabaho, puno ang lugar ng mga taong nagbabasa. Seryoso silang nakaupo at nakatutok sa kanilang mga libro. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mga empleyadong naka-corporate attire. Isang lalaki ang nagbabasa ng libro tungkol sa ekonomiya habang nagsusulat. Isang babae naman ang nag-aaral ng Ingles. Hindi ba sila nagtatrabaho? Tanong ng isang kaibigan. Ipinaliwanag ni Miss Elena, marahil ay ginagamit nila ang kanilang lunch break. Maraming Pilipino ang naglalaan ng oras para sa self-improvement. Nabigla ako. Sa Moscow, ang mga empleyado ay nagkakape o naninigarilyo tuwing lunch break. Ngunit dito, nagbabasa sila sa bookstore. Mukhang sineseryoso nila talaga ang pag-aaral, bulong ko. Tumango si Miss Elena. Tama. Ang mga Pilipino ay naniniwala sa habambuhay na pag-aaral. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis umunlad ang bansang ito. Inobserbahan kong mabuti ang paligid. Hindi lang mga batang profesional, kundi pati mga nakatatanda. May isang lolo na nagbabasa ng libro tungkol sa kasaysayan at isang lola na tumitingin sa mga cookbook. Mga estudyante naman ay abala sa kanilang mga laptop. Lahat ng edad ay nag-aaral sa kani-kanilang paraan. Sa Russia, ang konsepto ng lifelong learning ay hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ng unibersidad, tapos na ang pag-aaral. Ngunit sa Pilipinas, iba. Lahat ay patuloy na nag-aaral, lumalago at nagsisikap umunlad. Ito ang tunay na mukha ng isang maunlad na bansa. Naglakad ako papunta sa seksyon ng mga libro para sa pag-aaral ng wika. Humanap ako ng mga libro sa Tagalog. Kumuha ako ng isa at binuklat ito. Tila napakaganda ng mga salita. Balang araw, magsasalita ako ng wikang ito ng matatas. Isang matibay na layunin ang nabuo sa aking puso. Mag-aaral ako ng Tagalog, mag-aaral sa Pilipinas, magtatrabaho at maninirahan dito. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito. Nagtagal kami ng 1 oras sa bookstore, tahimik na nagbabasa. Kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko, isang bagay na hindi ko pa naramdaman sa Russia. Paglabas namin, tinanong ni Miss Elena, kumusta? Sumagot ang isang kaibigan. Ma'am, parang naiintindihan ko na kung bakit maunlad ang Pilipinas. Dahil may kultura sila ng patuloy na pag-aaral. Sumang-ayon ng iba, ngumiti si Miss Elena. Tama, ang Pilipinas ay hindi mayaman sa likas na yaman, ngunit namuhunan sila sa mga tao, sa edukasyon. Iyan ang lakas ng bansang ito. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Sunod, pumunta kami sa poblasyon Makati, isang lugar na kilala sa mga kabataan. Paglabas namin ng sasakyan, bumungad sa amin ang masiglang kapaligiran. Mga kabataang may kakaibang estilo ng pananamit, tawanan at musika. Ibang-iba ang enerhiya kumpara sa Moscow. Ang una naming nakita ay isang street performance. Isang grupo ng mga kabataan ang sumasayaw sa kalye, perpekto ang kanilang galaw. Napatigil kami at nanood. Ang kanilang pagnanasa ay ramdam na ramdam. Pagkatapos, masigabong palakpakan mula sa mga manonood. Sumabay kami. Maya-maya, isang banda naman ang aming nakita. Tumutugtog sila ng rock music. Napakagaling nila. Napasabay kami sa ritmo. Doon ko naramdaman na ang musika ay walang hangganan. Pumunta kami sa isang flea market kung saan nagbebenta ang mga batang artist ng kanilang mga gawang kamay. Mga alahas, sining, damit. Sa isang stall, napatigil kami. Mga hikaw na may disenyong etniko ng Pilipinas. Ang nagbebenta ay isang dalaga. Ipinaliwanag niya sa Ingles. Ako po mismo ang gumawa niyan. Pinagsama ko ang tradisyon at modernong disenyo. Napakaganda.
bumili ang isa kong kaibigan. Sa ibang stall, may nagbebenta ng sining ng pagsulat gamit ang baybayin, ang sinaunang alpabeto ng Pilipinas. Mga salitang tulad ng pag-ibig, pag-asa, pangarap. Humanga kami sa ganda nito. Nakiusap ako sa artist. Pwede po bang isulat ang pangalan ko? Ngumiti siya. Oo naman. Anong pangalan mo? Sofia po. Kinuha niya ang kanyang panulat at isinulat ang Sofia gamit ang magandang script ng baybayin. Itinago ko ito ng maayos. Napatigil kami sa isang cafe na may kakaibang disenyo. Sa loob, maraming kabataan ang nagtatrabaho sa kanilang mga laptop. Ang cafe ay hindi lang lugar para magpahinga, kundi isang espasyo para sa paglikha at pag-aaral. Naisip ko, ang Pilipinas ay isang bansang nagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan. Habang papalubog ang araw, lalong sumigla ang mga kalye, mga ilaw ng neon at malakas na musika. Nahulog ang loob ko sa enerhiyang ito. Gusto kong manirahan sa ganitong lugar. Ipinangako ko sa sarili ko. Babalik ako sa Pilipinas bilang isang exchange student. At sa lungsod na ito na puno ng enerhiya, aabutin ko ang aking mga pangarap. Dumating ang huling araw. Sa hapon, kailangan na naming pumunta sa airport. Ang huling araw sa Pilipinas. Naninikip ang dibdib ko, ang bilis ng oras. Ang dami ko pang gustong makita at maranasan. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Miss Elena, pupunta tayo sa Greenbelt para sa huling pamimili. Ang Greenbelt sa Makati, ang sentro ng shopping sa Pilipinas. Malapit lang ito sa aming hotel kaya't naglakad kami. Gusto kong namnamin ang huling paglalakad sa mga kalye ng Maynila. Sinag ng araw sa pagitan ng mga gusali, mga taong papasok sa trabaho, mga tindahang nagbubukas isang ordinaryong umaga, ngunit espesyal para sa akin. Pagdating sa Greenbelt, marami ng tao. Ang mga kaibigan ko ay dumiretso sa isang tindahan ng cosmetics. Sumunod ako. Sikat ang mga produktong Pilipino sa magandang kalidad. Sinalubong kami ng isang ngiting staff. Sinimulang subukan ng mga kaibigan ko ang mga produkto. Isang staff ang lumapit sa akin. Your skin looks a bit dry, ma'am. Would you like to try this moisturizing line? Ipinaliwanag niya ang paggamit habang nilalagyan ang aking kamay. This is perfect for cold and dry climates like in Russia. Naantig ako sa kanyang pag-aasikaso. Mananghalian na. Pumasok kami sa isang restaurant. Gusto ng mga kaibigan kong kumain ng sariwang pagkaing dagat. Sa menu, may mga litrato at deskripsyon sa Ingles. Dumating ang aming in-order na seafood platter. Wow! Sabay-sabay naming sabi. Napakaganda ng pagkakaayos ng mga hipon, isda at gulay. Nang matikman namin, napakasarap, sariwa at malus. Pagkatapos, bumisita kami sa isang kalapit na simbahan. Isang tahimik at banal na lugar. Pumasok kami at tahimik na nagmasid. Umupo kami sa isang bench. Tinipon kami ni Miss Elena. Kumusta ang ilang araw ninyong paglalakbay? Sumagot ang mga kaibigan ko. Napakasaya po. Hindi namin alam na ganito kagandang bansa ang Pilipinas. Ligtas, malinis, mababait ang mga tao, lahat perpekto. Ako na ang sumunod. Huminga ako ng malalim. Ma'am, wala po akong alam tungkol sa Pilipinas dati. Ngayon, iba na. Ang Pilipinas na po ang paborito kong bansa. Nanginginig ang boses ko. Gusto kong bumalik, o mas mabuti, dito na manirahan. Tumango ang iba. Pareho kami ng nararamdaman. Ngumiti si Miss Elena. Natutuwa ako na nagkaroon kayo ng magandang karanasan. Marami talagang dapat matutunan sa Pilipinas. Hapon na. Oras nang bumalik sa hotel para mag-impake. 4 p.m. ang alis ng bus namin papuntang airport. Nagsimula ng mag-ayos ng gamit ang lahat. Nakaupo ako sa kama. Nakatingin sa mga pinamili ko. Bawat isa ay isang mahalagang alaala, ngunit mabigat ang aking puso. Kailangan na ba talagang umalis? Tumingin ako sa labas. Ang kalangitan ng Maynila. Ang matataas na gusali. Gusto kong manatili dito. Bigla akong nagdesisyon. May isang lugar pa akong gustong puntahan, ang bookstore. Gusto kong bumili pa ng mga aklat sa Tagalog at kailangan ko ng oras para mag-isip. Kumuha ako ng papel at panulat. Sumulat ako ng liham para kay Miss Elena. Dear Miss Elena, binago ng biyaheng ito ang buhay ko. Akala ko, isa lang itong masayang field trip. Ngunit ipinakita sa akin ng mga araw na ito kung saang mundo ko gustong mabuhay. Ligtas na mga kalye, mababait na tao, isang kulturang nagpapahalaga sa pag-aaral,
Isang lipunang sumusuporta sa mga kabataan, lahat ng ito ay nasa Pilipinas. Ma'am, mag-aaral po ako sa Pilipinas. Kukumbinsihin ko ang aking mga magulang. At balang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Ngayon, pupunta lang po ako sa bookstore. Babalik din po ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Sofia. Inilagay ko ang sulat sa sobre at tahimik na lumabas. Sa bookstore, pumili ako ng ilang aklat. Seryoso akong mag-aaral. Nagbayad ako at lumabas. Habang naglalakad, napatigil ako sa isang cafe. Nakita ko ang mga taong masayang nag-uusap habang nagkakape. Isang mapayapang buhay. Ganitong buhay ang gusto ko. Tiningnan ko ang aking relo. 3:30 p.m. Kailangan ko nang bumalik. Pabalik sa hotel, mabigat ang aking mga paa. Pagpasok sa lobby, naramdaman ko ang kaguluhan. Si Miss Elena ay kausap ang staff. Nag-aalala ang lahat. Sofia, tumakbo siya papalapit sa akin. Saan ka galing? Nag-alala kaming lahat. Paumanhin po, ma'am. Pumunta po ako sa bookstore. Ipinakita ko ang mga libro. Sana, nagsabi ka man lang. Patawad po. Lumapit ang mga kaibigan ko. Sofia, akala namin tumakas ka na kasama ng isang Pinoy. Pasensya na. Gusto ko lang makita ang lungsod sa huling pagkakataon. Inakbayan ako ni Miss Elena. Naiintindihan ko. Pero kailangan na nating umalis. Ibinigay ko sa kanya ang sulat. Para po sa inyo. Sumakay kami sa bus. Sa bintana, unti-unting lumalayo ang hotel, ang mga kalye, ang Maynila, paalam Maynila, babalik ako. Nakarating kami sa Clark International Airport. Sumakay kami sa eroplano. Habang paakyat, unti-unting lumiliit ang lupain ng Pilipinas. Tumulo ang luha ko. Ayaw kong umalis, ngunit ipinangako ko. Babalik ako. Bilang isang estudyante, kinaumagahan, lumapag kami sa Moscow. Ang kulay abong kalangitan, ibang-iba sa asul na langit ng Maynila. Sinalubong kami ng aming mga magulang. Niyakap ako ni Mama, ngunit kakaiba, parang hindi ko nakilala ang Moscow. Sinimulan ng mga kaibigan ko ang pagkukuwento. Mama, ang galing sa Pilipinas. Papa, doon, ligtas maglakad ang mga babae sa gabi. Nagulat ang kanilang mga magulang. Tinitigan ako ng nanay ko. Sofia, ganoon mo ba talaga nagustuhan ang Pilipinas? Opo, Mama. Higit pa sa inaasahan ko. Pauwi, nakatingin ako sa labas. Mga lumang gusali, maruruming kalsada, mga taong hindi nakangiti. Bakit ang dilim dito? Bakit ang dumi? Ikinumpara ko ito sa Pilipinas. Pagdating sa bahay, inilabas ko ang mga pinamili ko. Pumasok si Mama sa kwarto ko. Mama, gusto kong mag-aral sa Pilipinas. Natigilan siya. Seryoso ako, Mama. Doon ko gustong buuin ang kinabukasan ko. Gabi na iyon, nagkaroon kami ng family meeting. Ikinuwento ko ang lahat. Ang ligtas na lipunan, ang kulturang mahilig matuto, ang paggalang sa mga kabataan. Seryosong nakinig si Papa. Sofia, naiintindihan ko. Pero Ruso ka. Ito ang bansa mo. Alam ko po, Papa. Pero ipinakita sa akin ng Pilipinas na kapayapaan, hindi digmaan, ang nagpapasaya sa mga tao. Nag-isip si Papa. Sige, mag-aral ka muna ng Tagalog. Pagkatapos ng isang taon, kung hindi magbago ang isip mo, tutulungan kita. Naluha ako. Talaga po, Papa? Simula noon, sinimulan ko ang pag-aaral ng Tagalog. At sa paaralan, may malaking nangyari. Nagsimulang mag-post ang mga kaibigan ko ng mga litrato at video ng aming biyahe. Gumawa rin ako ng video. Ang pamagat, ang bansang bumago sa buhay ko sa loob ng 48 oras. Naging viral ito. Daan-daang libong views, libu-libong komento. Hindi ko alam na ganito pala kaunlad ang Pilipinas. Gusto ko ring pumunta. Sumabog ang interes sa Pilipinas sa buong Russia. Pinag-usapan din ito sa mga pagpupulong ng mga magulang. Hinilingan si Miss Elena na magbigay ng isang espesyal na panayam. Ikinuwento niya ang lahat, ang kahusayan ng sistema, ang kabaitan ng mga tao, ang edukasyon, kultura at kaligtasan. Isang biyahe lang pero nabago ang buhay ng mga bata, sabi niya. Ilang araw pa, isang mas nakagugulat na balita ang dumating. Isang opisyal na sulat mula sa Ministry of Education ng Russia. Dahil sa ulat ng inyong paaralan tungkol sa biyahe sa Pilipinas, inanunsyo ni Miss Elena, nagpasya ang ministry na opisyal na pag-aralan ang sistema ng edukasyon at infrastruktura ng Pilipinas bilang huwaran. Nagpalakpakan ang lahat. Isang simpleng field trip,
ang nagsimulang bumago sa patakaran ng isang bansa. Nagsimulang magbago ang aming paaralan. Nagkaroon ng Philippine Culture Week. Nagtayo ng Tagalog Language Club. At ako ang naging pangulo. Ilang buwan ang lumipas, tinawag ako ng aking mga magulang. Inilapag ni Papa ang ilang dokumento. Mga brochure ng mga universidad sa Pilipinas, UP, Ateneo, Lasal. Nag-research si Papa. Pwede kang mag-apply bilang international student. Nanginginig ang kamay ko. Ipinangako ko, hindi ba? Sabi ni Papa. Nakita ko ang pagsisikap mo sa pag-aaral ng Tagalog araw-araw. Naluha ako. Salamat, Papa. Hinawakan ni Mama ang kamay ko. Anak, napanood ko rin ang video mo tungkol sa mga lolang nag-iihersisyo. Kung sa ganitong bansa lang sana nakatira ang lola mo, baka mas humaba pa ang buhay niya. Naintindihan na rin ni Mama. Ilang buwan pa, nagbigay ako ng talumpati sa Embahada ng Pilipinas sa Moscow. Ako po si Sofia. Ilang buwan na ang nakalipas. 48 oras akong nanatili sa Pilipinas. At binago nito ang buhay ko. Nakita ko sa Pilipinas ang isang ligtas na lipunan, isang mapag-arugang kultura. At doon ko naintindihan ito ang tunay na mukha ng isang maunlad na bansa. Lumapit sa akin ang embahador ng Pilipinas. Sofia, nakakaantig ang iyong talumpati. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa Pilipinas. Ako po ang dapat magpasalamat dahil ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Gabi na iyon, tumingin ako sa kalangitan ng Moscow, ngunit ang puso ko ay nasa Maynila na. Ilang buwan na lang, sasakay na ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Hindi bilang turista, kundi bilang isang estudyante, para buuin ang aking kinabukasan. Ano sa tingin ninyo? Ang kwento ng mga dalagitang Ruso na sa loob ng 48 oras ay nakita ang hindi karaniwang turista. Nakita nila ang ligtas na mga kalye, ang mababait na mamamayan, ang kultura ng pag-aaral, ang isang lipunang sumusuporta sa kabataan, ang ating pang-araw-araw na buhay. Ang akala nating ordinaryo ay isang pangarap para sa iba. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi ang ekonomiya o militar, kundi ang kamalayan at pag-aaruga ng mga mamamayan nito at ang mapayapang pamumuhay. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit minamahal ng mundo ang Pilipinas